Tahimik ang umaga noong unang simbang gabi sa Lubao, Pampanga noong Desyembre ng 1980. Bumungad sa pamilya Lingad ang malagim na balita ng pagpaslang kay Jose Lingad. Libo-libong Kapampangan na dumagsa sa kanyang burol at nagpahiwatig ng pagdadalamhati sa kanyang biglang pagpanaw at sa kawalan ng hustisya sa ilalim ng diktadorya. Isang abogado, politiko at veterano sa digmaan, ginamit ni Jose Lingad ang kanyang tinig upang manindigan hindi lamang para sa kanyang pinakamamahal na lalawigan ng Pampanga, kundi para sa kanyang inang bayan. Tunghayan ang kanyang kwento. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga mangingisda at lumaki sa gitna ng kahirapan. Batid ni Jose Bonlaon Lingad na kaya niyang mapabuti ang kalagayan ng kapwa niya Kapampangan. Pagkapasa niya sa Philippine Bar, agad niyang sinabak ang abogasya. Ramdam niya na ang kanyang misyon ay higit pa sa espasyo ng silid hukuman. Noong 1941, sa murang edad na 24, nagwagi siya bilang konsehal ng bayan ng Lubao sa bandera ng Partido Nacionalista. Ngunit ilang linggo lamang pagkatapos ng kanyang panunumpa sa tungkulin, noong ika-8 ng Disyembre 1941, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ng sakupin ng Imperyo ng Hapon ng Pilipinas. Tumugon si Lingad sa saklolo ng bayan at sumapi sa depensa nito. Binigyan siya ng ranggong First Lieutenant sa Field Artillery ng United States Army Forces in the Far East o USAFE at nilabanan ng mga mananakop sa Bataan. Isa siya sa libo-libong mga sundalong Pilipino na puwersahang pinalakad sa Death March. Bagamat nakatakas siya nang malapit na sila sa Lubao matapos siyang tamaan ng malaria. Pagkatapos gumaling, itinuloy ni Lingad ang laban. Kasapi ang kanyang mga kapatid at iba pang tagabayan, binuo nila ang grupong gerilya at itinatag ang Pampanga Military District. Di naglaon, sumanib sila sa East Central Luzon Guerrilla. Pagsapit ng Enero 1945, tinulungan nila ang pagpasok ng mga puwersang Allied upang mapuksa mga Hapones sa buong lalawigan. Pagkatapos ng sigalot ng digmaan, sa wakas, dumating ang panahon ng hinahon at bagong simula. Dahil sa kanyang katanyagan bilang pinunong gerilyero, hinimok ni Pangulong Manuel Rojas si Lingad na tumakbo. Noong 1948, si Lingad ay nahalal bilang gobernador ng Pampanga. Sa kanyang unang panunungkulan, pinagtuunan ng pansin ni Lingad ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan sa gitna ng banta ng rebelyong Huk. Ngunit ang mga kumalat na alegasyon sa insidente sa Maliwalo ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo nang muli siyang tumakbo sa pagkagobernador noong 1957. Hindi sinuko ni Lingad ang karera sa politika. Naging aktibo siya sa Partido Liberal at di naglaon ay naging campaign manager ng kampanya ni Diosdado Macapagal, ang kanyang matalik na kaibigan sa pagkapangulo noong 1961. Naipanalo nila ang kampanya. Bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pamumuno, siya ay hinirang ni Macapagal bilang tagapangulo ng Games and Amusement Board, komisyoner ng Kawanihan ng Rentas Internas, komisyoner ng Kawanihan ng Adwana, at sa gabinete, kalihim ng paggawa. Lahat ng ito ay nagbigay kay Lingad ng karanasang pampolitika tungo sa kanyang karera sa Kongreso. Sa ilalim ng unang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tumakbo si Lingad bilang kongresista ng unang distrito ng Pampanga noong 1967 at nagwagi. Itinuon niyang muli ang kanyang atensyon sa mga isyu ng kaguluhang agraryo sa pamamagitan ng mga plataporma ng reforma, social amelioration at panghihikayat sa Kongreso na pakinggan ang mga dating huk para makaisip ng mga solusyon. Samantala, tumutulong si Lingad sa Partido Liberal
katuwang sina Gerardo Rojas at Benigno Aquino Jr. sa paghahanda para sa paparating na pampangulong halalan ng 1973. Gayunpaman, ang 1971 ay naging mapanganib na taon para sa bansa. Sa kabila ng huling taon niya sa Kongreso, ang pagbomba sa meeting de avance ng Partido Liberal sa Plaza Miranda at malakas sa pagkontra ng mga Pilipino sa Administrasyong Marcos ay naging hudyat kay Lingad upang manindigan laban sa mapaniil na kilos ng pamahalaan na lumalabag sa karapatang sibil ng mga Pilipino. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Pagsapit ng umaga ng ika-23 ng Setyembre 1972, nabalitaan ni Lingad na napasa ilalim na ang buong bansa sa batas militar. Inaresto na rin ng marami sa mga kaibigan niya sa oposisyon. Nung una, walang dumating na militar sa kanyang tahanan sa Quezon City upang siya'y arestuhin. Ngunit nang siya ay magtungo sa Lubao, inaresto siya ni Colonel Isidro de Guzman sa checkpoint. Hinatid pabalik ng Quezon City upang kumuha ng gamit at ikinulong sa Campo Crame. Doon, kabilang siya sa daan-daang mga politiko, mamamahayag at mga aktivista na inaresto ng walang warrant. Ang tanging pagkakapareho nila ay ang oposisyon nila sa administrasyon. Matapos ang 4 na buwang hindi nakita ang kanyang pamilya, maliban ng kanyang anak na si Manolo na bumisita, pinalaya si Lingad sa bilangguan at nakita ang bansang nasa mahigpit na kontrol ng diktadorya. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Iginugol ni Lingad ang panahon sa pagsasaka sa pamilya at sa mga kaibigan niyang politikong patuloy na naninindigan laban sa diktadorya. Kahit na 2 beses siyang inalok ni Pangulong Marcos ng posisyon, nanindigan si Lingad sa kanyang pagtanggi. Sa pulong ng oposisyon, nagbigay ng umaalab na talumpati si Lingad at inihambing ang pananakop ng mga Hapones sa diktadoryang kanilang kinahaharap. Pinasigla niya ang mga nakikinig at nangakong ipaglalaban niya ang kalayaan at demokrasya. Ang talumpating ito ang magtutulak sa mga taga-bayan upang himukin siyang tumakbong muli sa pagkagobernador. Sa kabila ng mga balakid sa kampanya, inaasahang mananalo si Lingad sa pagkagobernador noong 1980. Ngunit sa araw mismo ng halalan, lantaran ng dayaan sa pagbibilang ng balota at panliligalig ng militar at iba pang masasamang loob. Siya at ang kanyang mga abogado ay naghain ng petisyon para sa isang espesyal na halalan at nagtungo sa Korte Suprema sa pag-asang pakikinggan ito. Habang naghihintay sa pagpapasya ng korte noong ika-16 ng Disyembre 1980, isang pickup truck ang bumuntot kay Lingad sa kanyang paglalakbay upang makipagkita kay Attorney Jose Suarez. Huminto si Lingad malapit sa isang tindahan sa gilid ng kalsada. Isang lalaki na nagmula sa nasabing pickup truck ay lumapit sa kanya. Bigla siya nitong binaril sa dibdib at ulo. Our people in the Philippines are still trying to pinpoint the perpetrators of the dastardly crime. Suffice it to say that Governor Lingad died in the highest line of duty. And it's unfortunate that when he died, for 2 hours nobody would even touch his body. But in time, I think, our people will be able to appreciate the sacrifices that this man did at a time when nobody or hardly anybody wanted to pick up the cudgel.
Ang pagpaslang kay Lingad ng kauna-unahang pagkakataong pinatay ang isa sa mga pinuno ng oposisyong politikal sa ilalim ng rehimeng Marcos. Kanyang naulila ang asawang si Estela L. Lingad, ang kanilang mga anak, ang kanyang kapwa-lider ng oposisyon at libu-libong Kapampangan na nagdalamhati sa pagkawala ng isang lalaking nakipaglaban sa malagim na digmaan na ang tanging pangarap ay maibalik ang demokrasya ng kanyang bansa. Hindi maikakaila ang kabayanihan ng Jose B. Lingad. Isa siya sa mga pangalang dinadakila sa bantayog ng mga bayani. Ang kilalang ospital na sa lalawigan na naging sandigan sa panahon ng pandemya ay pinangalan din sa kaniya. Ang kanyang buhay ay tunay na nagpamalas ng kakaibang katapangan at paninindigan sa mapanganib at mapaniil na panahon. Ipinapaalala niya sa sambayan ng Pilipino ang pamana nitong kalayaan na kaya nilang kalagin ang sariling tanikala upang makamtan ang kalayaan at pag-asa.